Taong 2011 nang idulog ng grupong Aniban o nagkakaisang magsasakang mamamayan sa Hacienda Dolores ang sapilitang pagpapaalis sa kanila ng Triple L at FL Development Corporation sa mahigit 700 ektaryang lupaing sinasaka. Mula noon hanggang magbuwis ng buhay, ang magsasakang si Arman Padino ay naging mainit at puno ng karahasan ang sigalot sa lupa. Disyembre ng taong 2011 nang magkaengkwentro ang mga magsasaka at ilang security guard ng dalawang kumpanya kasama ang mga pulis. Nagsimula ang gulo ng subukan ng mga gwardya na magtayo ng kampo sa loob ng lupain. Buwan naman ng Oktubre taong 2011, inaresto at ikinulong sa Porac Municipal Police Station ang 12 magsasaka na di umano'y nangharas sa mga kontraktor at inhinyero ng dalawang korporasyong nagsusukat ng lupain. Nitong taong 2013, magkakasunod na karahasan ang naranasan ng mga magsasaka. Matatandaan nitong buwan ng Hunyo nang sirain ng hindi pa nakikilalang mga kalalakihan ang mga pananim ng isang magsasakang miyembro ng Aniban. Pero hindi pa dito ito natapos dahil maging ang pamilya ng mga magsasaka nalagay sa peligro. Ika-10 ng Disyembre, pinagbabaril ng riding in tandem ang miyembro ng Aniban na si Modesto Posadas, 6 na taong gulang, sa kalsadang ito papunta sa entrada ng ECETEC sa Porac. Hinatid lamang ni Posadas ang kanyang mga anak nang mangyari ang pananambang. Tinamaan ng bala sa kanang bahagi ng braso si Modesto. Bukod pa dito, isang insidente ng pagsabog ng granada at panununog ng bahay ang nangyari sa isa pang miyembro ng grupo na si Jessel Orgas. Bakas pa sa bahay at sa punong mangga ni Orgas ang mga tumamang shrapnel mula sa granadang inihagis ng hindi nakikilalang kalalakihan sa tabi ng kanyang tahanan. Bago pumasok ang buwan ng Disyembre, tinangkang sunugin ng ilang kalalakihan ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng mga panang nagliliyab. Nakaligtas sa panganib ang pamilya Orgas. Maring kinondena ng alyansa ng magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL ang patuloy na paninikil sa mga magsasaka ng Hacienda Dolores sa nakaraang 2 taon. Kakapasok pa lamang nitong taong 2014 pero muling nagpang-abot ang mga miyembro ng Aniban at mga gwardya ng dalawang kumpanya. Sa huling engkwentro nitong ika-12 ng Enero, sugatan ang magsasakang si Noel Tumali, 40 taong gulang, at nasawi si Arman Padino, 23 taong gulang. Ayon kay Joseph Canlas, presidente ng AMGL, hanggat hindi na ibababa ang desisyon mula sa Department of Agriculture Adjudication Board o DARAB, ay patuloy na magaganap ang paninikil sa karapatang pantao ng mga magsasaka. Hiling ni Canlas na kailangang humarap ang pamunuan ng FL at Triple L para maresolba ang kaso. Mayroon ng dadalo o abogado nila para matapos ang kasong ito, maglabas ng cease and desist order ang DARAB ng Pampanga at tumigil muna sa ginagawa nila ang Triple L at FL. Sa nakaraang September 16, nagkaroon kami ng dialogo. Nangako ang bayan ng munisipyo na kailangan mapasok ang mga magsasaka sa kanilang pagsasaka at pag-aani ng kanilang produkto sa kanilang mga halaman doon. Ngunit hindi kailanman ito nangyari. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.